1 Peter 5:7-11, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang leyong umuungol at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan niyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos, na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ay siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. 1 Peter 5:7-11, isa-isahin natin siya ngayon, at ating ibunyag, i-unmask, i-expose yung leyo na umaatungal na yan para siya ay magapi sa ngalan ng Panginoon. 1 Peter 5:7-11, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Kasi hindi lang naman physical ang nagiging sakit pag ganito. Nagkakaroon ng mental illness, pwede magkaroon ng mga emotional breakdown, provisions, loneliness kaya, boredom, future concerns, or concerns about the future, uncertainties, at iba pat, etc., etc., etc. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. And in our context now, the enemy, the devil, purposes to devour you with worry, stress, fear, anxiety, doubts, hopelessness, depression, at kung pwede, acute depression pa, panic attacks, at yung iba, suicide pa. God forbid. Yan ang mga nagiging pagkilos ng umaatungal na leyon na gustong laging manira. For the enemy comes only to steal, kill, and destroy. But in the name of the Lord, that enemy can be vanquished and conquered and destroyed. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Lahat dumaraan sa hirap. Hindi ka alone, hindi ka unique. Hindi sa minamaliit ang paghihirap ng bawat isa, subalit hindi ka nag-iisa. What to do? Resist the devil. Resist the influence of the devil. Resist the temptation to doubt, to worry, to be stressed, afraid, anxious, hopeless, depressed. Resist the temptation to suffer from panic attacks, from acute depression. Kasi alam nating lahat ng yan nasa isip lang. Pag ang isip natin, isinurrender natin kay Satan, pamumugaran niya, guguluhin niya, at mula sa loob ng isip natin, tayo na ang gagawa ng mga sariling destructive activities and destructive thoughts. Kaya dapat sa isip pa lang, malaman na natin na nandun dapat ang Panginoon at ang Panginoon ang naghahari sa ating isip. Resist negative thoughts. Siyempre, dahil sa lockdown, dahil sa quarantine, maraming temptation to think negative. At marami namang actual, practical reasons really to feel negative. Hindi natin yan i-deny. Pero, greater is He that is in you than he that is in the world, or than all the viruses and all the diseases and all the illnesses that are in the world. So do not let into, do not invite, do not host in your mind thoughts that scare you, make you forget God, connect you with the devil. Yung mga pag-iisip ng mga nakakatakot, nakakanerbiyos, para yung tulay na natutulayan ng mga demonyito para pumasok sa ating utak. Kailangan hindi natin yan pagbigyan, kailangan pagsarahan natin yan. Huwag laging ang iniisip ay yung mga nakakatakot, yung mga hindi alam. Do not needlessly read, watch, listen to, discuss, share true but bad news. Kahit true, pero bad news, huwag nang lagi ng pag-usapan,
Basahin, halongkatin, buklatin, isipin, at imaginein. Do not needlessly read fake news lalo na. At huwag na mag-share palalo ng mga fake news. 2 Samuel 18:19-20. Now Ahimaaz, son of Zadok, said, "Let me run and take the news of the king that the Lord has vindicated him by delivering him from the hand of his enemies." "You are not the one to take the news today," Joab told him. "You may take the news another time, but you must not do so today because the king's son is dead." Namatay anak ng hari na nagre-rebel against the king. Dapat ikakatuwa na yon under normal circumstances dahil yung threat to the throne ay nawala. Pero anak niya yun. Kahit lumaban sa kanya yon, ikalulungkot pa rin niya yon. Kaya sabi nitong mas matalinong nag-iisip, huwag mo na ngayon ibalita sa hari yan. Marami na siyang dala, marami na siyang problema, marami na siyang lungkot. Huwag mo nang dagdagan pa. At yun ang magandang payo natin sa sarili at sa isa't isa. Huwag nang dagdagan pa yung dala-dala nating mga iniisip. Minimum na lang dapat ang dala natin na baggage. Yan na lang talagang kailangan buhatin, yung kailangan dalhin at isipin. Huwag nang dagdagan pa. Kahit totoo pa yung mga ibang negative. Kahit totoo pa yung news, ano naman na idadagdag sa buhay mo na minuminuto, binibilang mo kung ilan ang nasasawi, ilan ang nagkakasakit, ilan ang ganito, ilan ang ganon. What will it do to you? Ang dapat inaalam mo lang yung may direct involvement sa buhay mo, yung may direct effect sa buhay mo, yun, dapat mong alamin kasi para makaiwas ka sa sakuna, magawa mo ang tama. Pero maraming iba na hindi na dapat alamin pa kung magdadagdag lang ng bigat ng dibdib, hirap ng loob. Proverbs 15:30, "Light in a messenger's eyes brings joy to the heart, and good news gives health to the bones." So yung negative niyan, yung bad news, of course, it brings illness to the bones. Iwasan natin yan na laging hanapin, iwasan na laging i-share, at iwasan na laging bigyan at pagtuunan ng pansin. Halimbawa naman, meron tayo talaga makukuhang good news, nakakatawang news, masaya, or at least nakakalibang, nakakaaliw, yun ang pag-usapan. Yun ang pagtuunan ng pansin. Pasayahin natin ang ating mga sarili, pasayahin natin ang ating kapwa, at huwag nating pigilan yung mga nagsasaya. Buti nga nagsasaya sila at hindi natin sila pinoproblema, hindi na natin sila nililibang o inaaliw pa at inaalo. Sila na ang nagpapakasaya. Huwag na natin silang pigilan pa. Do not needlessly load your mind with negative thoughts. Jeremiah 49:23. Concerning Damascus, Hamath and Arpad are dismayed, for they have heard bad news. They are disheartened, troubled like the restless sea. So yan ang nagiging bunga pagka may bad news. Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Sa ating puso nagbubukal ang lahat ng ating iniisip at ginagawa. Kaya dun pa lang, kontrolin na natin. Dun pa lang, bigyan na natin ng mga salaan, huwag na nating papasukin yung mga makakasira lang ng mood, makakapagpalungkot na wala namang practical use para isipin at para malaman. The battle is in heavenly places. Ephesians 6:12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. At yung heavenly realms na yan, hindi kailangan nandun sa malalayong papawirin, sa kabila ng mga ulap, because those battle in heavenly places could be in your mind. Why? Because the kingdom is in you, sabi ni Jesus. So, ang pagtatagumpay ay mangyayari sa loob ng ating puso, sa loob ng ating isip. At pag sa ating isip nagtagumpay na tayo, nagapi na natin ang kaaway, malakas at buo ang ating loob, lalabas na yan into the world from our heart, yung tagumpay. Pero kung sa loob ng puso, nagapi na tayo, na pinanghinaan tayo ng loob, nasiraan tayo ng loob, lalabas din yan into the world as pagiging talo or talunan. Kaya dapat mananalo ka in the realm of thought, in heavenly realms, in your mind, in your heart.
Sa pagpapatuloy ng 1 Peter 5:7-11. And the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. To Him be the power forever and ever. Amen. So after the suffering, after the resistance of the devil, doon darating ang comfort. Kung may after na binabanggit, ibig sabihin, lalampasan yan. Kasi may after eh. Malalampasan yan. Alam ng Diyos ang magaganap at siya ang nagsasabing, lalampas ka dyan, malalampasan mo ang anumang hirap. Dahil ako ay nasa iyong piling, nasa iyong tabi, in fact, nasa iyong puso. Watch and control the door into your mind. Parang mayroong pinto patungo sa ating isip eh. Ano yun? Mga mata natin, ilong, tenga, bibig. Yung mga pinapasukan ng mga senses. Yung pinapasukan ng mga information. Dapat doon pa lang, meron na tayong bantay. Hindi ka pwedeng pumasok. Oy, sad thought. Oy, nakakatakot thought. Diyan ka sa labas. Hindi ka pwede. Marami ng laman sa loob. Pampasikip ka lang. Dapat may ganon. Psalm 141 verse 3. Set a guard over my mouth, Lord. Keep watch over the door of my lips. Yan yung papalabas na information. Baligtarin mo lang yan. Apply that sa ears and eyes. Set a guard over my ears, Lord. Set a watch over my eyes. Kung anong titingnan ko, babasahin ko, panonoorin ko, pakikinggan ko, bantayan po natin, Panginoon. Bantayan natin dahil hindi dapat magpasukan ang mga yan. Philippians 4:7. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Yan ang bunga pag binantayan natin ang ating isip, pag binantayan natin kung ano ating pinagtutuunan ng pansin, at ang ating pinayagan na mamalagi sa ating isipan na yung mabuti, yung maganda, yung mga pangako ng Panginoon, yung kanyang kabutihan, ang kapayapaan ng Diyos, na di maunawa ng karaniwang tao, ang siyang magiging lakas natin. Psalm 94:19. When anxiety was great within me, your consolation brought me joy. O, sino dyan ang mga may anxieties? O, kanino kayo kumukuha ng consolation? Sa Panginoon. Sa poong lumikha, sa Diyos. Pero kung kukuha ka ng consolation sa news, kukuha ka ng consolation sa mga usapan, mga pagtatalo, pag-aaway sa internet, peace kaya ang darating sa iyo o more anxiety. Let us play word exchange. Hindi naman ito laging ginagawa dapat, pero ngayon lang, para lang makita natin kung paano pwedeng i-apply ang scripture sa maraming sitwasyon. Genesis 4:5-7. This made Cain so angry. Palitan natin yung angry. For now, ng afraid, worried, anxious. This made Cain so afraid, worried, anxious, that he could not hide his feelings. The Lord said to Cain, "What's wrong with you? Why do you have such an angry look on your face? Or why do you have such a worried, anxious, scared look on your face? If you had done the right thing, you would be smiling. But you did the wrong thing, and now sin, or sabihin natin fear, is waiting to attack you like a lion. Sin or fear wants to destroy you, but don't let it." So sa ganung pagpapalit natin, kasi interchangeable yung idea. Because negative yung kanyang emotion. Bakit? Sabi ganun, kasi pinayagan mo ang mga negative feelings sa maghari sa iyong isip at sa iyong buhay. So anong pwede nating makuhang lesson dyan sa ating word exchange? Don't always do it. For now lang. Nakita natin na napakaraming pwede pag-applyan na sitwasyon. Konting adjustment lang natin sa pag-interpret ng context. But change your emotion by changing your thought. What's on your mind? Your mind. Hindi ba kayo masaya sa inyong emosyon? Meron ba kayong fear? Meron ba kayong nervyos? Meron ba kayong worry? Meron kayong concern? Change your emotion by changing your thought. Kasi ang emotion ninyo, emotion natin,
ay bunga lang ng kung anong ating pinag-iisip. 2 Timothy 1:7, "For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline." Pag pinaghari natin sa buhay natin yan, yung kapangyarihan ng Espiritu, yung pag-ibig ng Diyos, at yung disiplina na pwede nating gamitin sa ating mga sarili. Na kung hindi mo dapat tingnan, huwag mong tingnan. Hindi mabuting isipin, huwag mong isipin. I-direct mo ang takbo ng iyong isip sa bagay na makakapagpasaya, makakapagpatahimik, makakapagpapayapa. Matthew 6:33, "But if your eyes are unhealthy, your body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness?" And Luke 6:45, "A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of." So you see very clear teachings about the heart. Na kung ano ang laman ng iyong isip, kung ano ang laman ng iyong puso, yun ang nagiging korte, nagiging kulay, nagiging tono ng iyong buhay. The discipline must happen from within. Disiplinahin ang isip kung ano ang i-entertain, ano ang pagtutuunan ng pansin, ano ang papaandarin sa guni-guni. Beware what you store in your heart and in your mind. Romans 12:2, "Do not conform to the pattern of this world." Or do not conform to the way this world thinks, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Kung gusto mong maiba ang iyong buhay, ibahin mo ang iyong iniisip, ibahin mo ang paraan ng pag-iisip, at doon pa lang matatagpuan ang magandang kalooban ng Panginoon para sa atin. Pag isinunod natin ang takbo ng ating isip sa pag-iisip ni Jesus. Proverbs 23:7, "For as he thinks within himself, so is he." Kung paano ka mag-isip, ikaw ay magiging ganong uri ng tao. So kung nag-iisip ka ng nerbiyos, magiging nerbyoso ka. Nag-iisip ka ng takot, magiging matatakotin ka. Nag-entertain ka ng anxiety, magiging anxious ka. Proverbs 4:23, "Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts." Sa isip nagaganap ang tagumpay o pagkatalo. Manalo sa pangalan ni Jesus. Liwanagan ng pag-ibig at katotohanan ng Diyos ang ating isip. Itaboy ang dilim at huwag papasukin ang mga nega. Focus on God. Focus on God's love and kindness revealed in and by Jesus. Hebrews 12:2, "Fixing our eyes on Jesus." That is what we should be doing. Kanino nakatuon ang ating mata? Kanino tayo nakatitig? Kanino tayo nakatingin? Anong ating pinagtititingnan? That will determine the kind of thoughts that will stay in our mind. It will determine the kind of behavior we will have, the kind of life that we will enjoy or suffer from. Matthew 6:33-34, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Yung kingdom na yan, His kingship in your thought life, which really means His peace of mind. Ang unahin ay ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos. Akala ng iba, pagka pinag-aaralan nitong seek first His kingdom and His righteousness, puring lagi maglingkod ka, mag-serve ka, but that is good. Yung puro magtiis ka, the deeper meaning of the kingdom of God is the rule of God in your heart. So when you seek first His kingdom, it means inuuna mo na maghari siya sa iyong puso. At ano yon? Inuuna mo maghari ang Diyos through Jesus sa paraan ng ating pag-iisip. Kasi ang ating pag-iisip ang nagbibigay ng hugis sa ating puso. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Ang atupagin na lang natin, yung ngayon, yung mamaya, yung maghapon,
Yung bukas, malinaw na sinabi ni Jesus, may bagong pagpapala para doon. Nandun muli ang Diyos para tayo gabayan, mahalin, ipagtanggol, alagaan, bigyan natin mga kailangan. Pero huwag nating problemahin ngayon ang problemang para bukas. Huwag nating ubusin yung blessing today para sa mga pangangailangan na bukas pa lang darating. Kasi pag yung blessings mo ngayon, iginastos mo in advance para sa tomorrow's needs, edi kulang ka ngayon. Yung blessing mo ngayon, sapat yon para sa iyo ngayon. Dibdibin natin yan. I-apply natin yan. Kasi yan ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Do not try to solve the problems of a lifetime in one day. Each day will have its own problem na katapat na mga blessing na ibibigay ng Panginoon. Katapat sa liwanag ng Panginoon na Kanyang ipinagkakaloob sa atin. Yung ganito mga challenging times ng quarantine, ng lockdown, mas malaki ang nagiging mental sickness ng mga tao kaysa sa physical sickness. Gaano karami, for instance, ang talagang may sakit na physical, clinical, medical case compared sa hindi sila physically, medically, clinically sick, pero emotionally sick, mentally sick, depressed, anxious, nagkakaroon ng mga panic attacks, ninenervyos, nawawala ng pag-asa, nasisiraan ng loob. Mas marami yon. And to think na ang lahat ng dahilan ng mga sakit na yon is in the mind. Nasa guni-guni. Iniisip mong magkakasakit ka, ninenervyos ka tuloy. Hindi ka pa nga nagkakasakit, pero lahat ng nararamdaman na may sakit nandyan na. Kasi inisip mo na. At pag inisip mo na, nagaganap na yon sa iyong maliit na mundo sa loob ng iyong utak. So, dapat palitan ang iniisip para mapalitan ang eksena, mapalitan ang nagaganap. Kailangan ng discipline. Libangin ang sarili, turuan, pag-aralan ng mga pangako ng Panginoon, pag-aralan ng mga salita niyang nakapagbibigay ng lakas, minimize, if not totally block out all of the negative things that are bombarding us. Remember, your adversary, the lion, the roaring lion, that enemy is seeking someone to devour. Naghihintay siya ng pagkakataon na magbukas ka ng pinto, ng bintana para sa biglang lumundag at pumasok. Kaya huwag siyang bigyan ng pagkakataon. The enemy, walang kwenta yung enemy na yan. Sabi sa Bible, resist the devil and he will flee from you. Hindi mo kailangan makipaglabanan, makipagbakbakan. Just resist. Just say no. Pagka yung mga thoughts ay pumapasok sa ating isip, gusto tayong takutin, gusto tayong bigyan ng nervyos at alalahanin, say no. Focus on other things. Sing a beautiful song. Think of beautiful things. Talk to people. Maraming nagagawa para itaboy ang mga nega. Para itaboy yung roaring lion. That roaring lion, in the name of Jesus, is only a scared rabbit. Hindi siya talaga ganun kalakas. Nang bubuli lang siya. Siya ay nang babluff. But remember, greater is He that is in you than he that is in the world. 99% siguro na nagpapahirap sa ating katawan, na nagpapahirap sa ating isip, na nagpapahirap sa ating damdamin ay imagined. Guni-guni na iisip. That is the battleground. That is the heavenly places mentioned. That is in your mind. Because the kingdom is within you. Paghariin ang kapayapaan ng Panginoon sa ating buhay. Gawin kung ano ang nagbibigay ng kapanatagan, katahimikan, at iwasan ang lahat ng mga negative things na lalong nagpapalala ng sitwasyon, imagined or real. Pagbulay-bulayan, pag-isipan, nandiyan ang Panginoon. Sabi niya, come to me all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. Peace of mind. Bibigyan kayo ng tulog na mahimbing kahit may bagyo. Bibigyan kayo ng pagkain kahit kulang sa biglang tingin at ang daming kakain, pero napagkakasya dahil ang Panginoon is God who provides. God bless us all.